Sa pagdilat ni Bianca, ang unang nabungaran niya ay ang nag-aalalang mukha ng asawang si Elias. Maraming salamat sa Panginoon at nagkamalay ka na. Wika ni Elias, sabay hawak sa mga kamay niya. Dinala nito ang mga iyon sa tapat ng mga labi nito at hinalikan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang wika pa rin ng kanyang asawa. Naalala ni Bianca ang pagdurugo niya. Mabilis ay binalik niya ang paningin dito. Anong nangyari, Elias? Dinugo ako at... Napatungo ito at sa muling pag-angat ng mga mukha ay tila maiiyak si Elias. We lost our baby, honey. Sa kanyang narinig ay napahuguluhol si Bianca. Niyakap siya ni Elias ng napakahigpit. It's gonna be okay, Bianca. It's gonna be okay. Pero ang baby ko, Elias, ang baby natin. Patuloy siya sa pag-iyak. Kapag kuwan ay may lumapit na nurse sa kanila. Excuse me, sir. I-check ko lang po muna si ma'am. Napilitang tumayo si Elias. Doon lang muna ako sa labas, honey. Hindi tumugon si Bianca. Ilang araw na na-confine si Bianca sa ospital. Nang ilabas siya ay kasama ni Elias ang tita Leila niya. Ang isa pang tiyahin niyang si Lorna ay bumiyahe na pabalik sa Australia nang nagdaang gabi dahil may trabaho ito at ilang araw lang ang leave na nakuha nito. Magkatabi sila ng tita Leila niya sa passenger seat ng sasakyan at hawak nito ang kamay niya. Cheer up, Bianca. Hindi lang siguro para sa inyo ni Elias ang baby. Isa na siyang anghel ngayon na kasama ng mama at papa mo na magbabantay sa inyo. Bata ka pa at masusundan pa iyon ng maraming babies. Pero tita, bakit ganun? Nawala si Papa. Tapos, nawala rin ang baby ko. Parang noon kina Mama at Jeric. Pakiramdam ko, ang sama-sama ko dahil nawala sa akin ang mga taong mahal ko sa buhay. Umiiyak na wika ni Bianca. Huwag mong sabihin yan, Bianca. May plano siya, Bianca. Hindi natin dapat questionin ang mga ganyang bagay. Pero parang hindi ko nakakayanin, tita. Hirap na ako. Ang hirap. Nawala sila sa akin lahat. Parang pakiramdam ko, nag-iisa na ako. Bianca, please. Magpakatatag ka para sa sarili mo. Para sa iyong asawa. Andito lang kami para sa'yo. Susuportahan ka namin at hindi ka namin iiwan. Niyakap siya na mahigpit ng kanyang tiyahin. Lumong-lumo naman si Bianca ng mga sandaling iyon. Sinabi ko na nga pala kay Elias na sa bahay ka pa rin dumiretso. Doon muna kayo para hindi ka nalulungkot na mag-isa sa townhouse ninyo. Saka para makasama kita ng 3 araw man lang bago ko bumalik sa Australia. Paliwanag ng kanyang tita. Nang makarating sila sa bahay, ay dumiretso ang mag-asawa sa kwarto nila. Hindi na muna ako papasok sa opisina para lagi kami kasama rito, Bianca. Gusto ko muna magpagaling ka ng tuluyan. At saka tumawag nga pala si Mami kanina. Nalungkot siya sa nangyari sa baby natin. She suggested na pumunta muna tayo sa Manila para magbakasyon. Hoping na kahit paano ay makakalimot tayo sa mga nangyari. At least kahit paano, masaya doon dahil naroroon sina Peter at Beth, pati na rin si Luis. Iyon ang gusto ko, Bianca. Hindi tayo dapat pakasiguro na safe na ang lahat dito sa Bacolod. Baka makaisip pa uli ng hindi maganda ang mga Vasquez. Lalo pa at nakulong na si Mayor. Baka napailing si Elias at ipinilig ang ulo. No, I don't want to think about that. Basta ang gusto ko, masigurado na safe ka. Sa Maynila muna tayo, Bianca, at buo na ang aking desisyon. Wika pa ni Elias. Pumayag si Bianca sa mungkahin ng kanyang asawa. Kaya sa araw ng pagluwas ng tita Leila niya sa Maynila para tumulak patungo sa Australia, kasama na sila nito. Tatawag ako sa'yo lagi, Bianca.
Lagi ka sana mag-iingat, okay? Malayo man ako pero hindi ako mawawala ng communication sa'yo. Wika ng tiyahin niya bago ito pumasok sa loob ng airport nang ihatid nila ito sa araw ng flight nito. Please, tita. Sagot ni Bianca. And promise me, next month ay kayo naman ni Elias ang papasyal sa Australia. Sure yun, tita. Tugon naman ni Elias. Gusto ko po kasi makarecover agad si Bianca sa mga nangyari. Wag na wag mong pababayaan ang pamangkin ko, Elias. Opo, tita. Kahit papaano, ay naalip si Bianca at medyo nakakalimutan ang masaklap na sinapit ng ama at ng baby niya nang tumira sila sa bahay ni na Elias sa Alabang. Naging close pa sila lalo ni Mama Feli at ni Beth. Madalas ay nakakalaro din niya si Luis sa maluwang na bakuran ng bahay. Paminsan-minsan lamang kung pumunta sa office ng ESM sa Makati si Elias. Usually, kapag may importante lamang itong inaasikaso roon. Si Peter na ang abala sa pamamahala roon. Sa study na lamang, nagtatrabaho si Elias at madalas ay kausap ang mga tauhan nito sa ESM sa Bacolod. Isang buwan din sila roon. Bukod sa trabaho, inasikaso rin ni Elias ang mga dokumento nila para sa pagdalo sa Tita Leila nila sa Australia. Isang araw, may dumating na bisita sa mansyon na isang magandang babae na nasa late 20s ang edad. Dahil wala nang hapong iyon si Elias, si Mama Feli ang nag-entertain sa bisita na ang kanyang asawa ang sadya nito. Jenna Lee, this is Bianca, ang asawa ni Elias. Pakilala ni Mama Feli. Bianca, si Jenna Lee, panganay na kapatid ni Sofia. Pilit ang ngiti ni Jenna Lee. Hello, Bianca. Hi, Jenna Lee. Nakangiti naman na bati ni Bianca. Saglit na nakipagkwentuhan siya rito. Isa pala itong flight attendant. Pero napansin niya na parang peke ang kasiyahan sa mukha ni Jenna Lee habang nakikipag-usap sa kanya. Nang dulutan ito ng katulong ng merienda, nagpaalam na siya. Nagtungo si Bianca sa bakuran at nakita niya roon ang mag-inang Beth at Luis. Bakit nandito kayo sa labas? Tanong niya kay Beth. Ngumiwi lamang ang babae. Hindi ko close ang babaeng yun, sagot nito. Ha? Bakit naman? Ngumuso ito, sabay buga ng hangin bago napatitig sa kanya. Hindi maganda ang ugali ni Jenna Lee, Bianca. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo pero mas mabuti na rin na malaman mo para alam mo ang gagawin mo in case. Pero huwag mong sasabihin kay Elias ang sinabi ko, okay? Tumango si Bianca kahit kinakabahan. Sige, ano ba yun? Si Jenna Lee kasi ang unang naging girlfriend ni Elias noon bago si Sofia. Nang maging magkasintahan sina Elias at Sofia, pilit na pinaghiwalay ni Jenna Lee ang dalawa. Siniraan pa nga ng babaeng yun ang sariling kapatid para lang makuha uli si Elias eh. Pati nga si Peter, hindi gusto ang ugali ng Jenna Lee na yan. Kaya mula noon, hindi na rin ako nakipaglapit diyan. Noong nasa Bacolod si Elias, hindi ko na rin nakikita ang babaeng yan. Nakapagtataka na ngayon ay nagpakita siya. Baka nabalitaan niya na naririto uli si Elias sa Manila. Kaya mag-ingat ka, Bianca. Paalala ni Beth sa kanya. Nabahala siya sa kanyang narinig. Magiging threat ba si Jenna Lee sa pagsasama nila ni Elias? Huwag naman po sana, naidasal niya. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Bianca. Kailangan na niyang ipaalam kay Elias ang tungkol sa damdamin niya para dito. Bahala na, naisaloob niya. Baka kapag naipagtapat niya ang nararamdaman niya sa kanyang asawa, makatulong yon upang hindi na ito maakit pa sa ibang babae. Lalo tigit sa isang magandang, sosyalera na katulad ni Jenna Lee. Mabilis na nag-shower si Bianca pagpasok ni Elias sa kanilang kwarto. Pinili niyang isuot ang kanyang night dress. Napasipol ito nang makita siya paglabas niya ng banyo.
Nakangiting lumapit siya rito at saka umupo sa tabi nito sa gilid ng kama. I like that smile, sabi nito. It's like... Tinaasan niya ito ng isang kilay. Like what? Malambing na tanong niya. Parang inaakit mo ko, Han. Tumawa si Bianca ng mahina. Right. Namilog naman ang mga mata ni Elias. Anong sinabi mo? Sabi ko po, right. Oo, inaakit nga kita. Nakakatawa, diba? Asawa na kita pero napalunok ito sa kahabol ang paghingang nagsalita. Ibig bang sabihin niyan ay, ready ka na makipag, sa'kin? Isang banayad ng ngiti ang itinugo ni Bianca sa tanong ng kanyang asawa. Mabilis na hinila siya ng asawa palapit sa katawan nito at agad na hinalikan ang kanyang pisngi, patungo sa kanyang tainga, patungo sa kanyang mga labi. Ang bilis ang tibok ng puso ni Bianca ng mga sandaling iyon. She wanted him so much. Palagi niyang ini-imagine ang mga sandaling iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Bianca nang pumulupot ang mga iyon sa katawan nito. Saglit na napatigil ito sa ginagawa at saka inagpuhap ang kanyang mga mata. Nang walang pagtutol sa mukha niya, ay muli siyang hinalikan ng asawa at buong pananabik naman na tinugon niya yon. Napakaganda mo, love. Marahan na bulong ni Elias. So soft and warm and sweet. Napangiti siya habang yakap pa rin ito. Patuloy ito sa paghalik sa kanya habang dinadama ang kanyang katawan. Marahang inihiga siya nito sa kama at saka inalis ang suot niya. Nang muli nitong angkinin ng kanyang mga labi, tinugon niya muli iyon nang walang kasing init. Bianca, malambing na wika ng asawa. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Patuloy ang paghalik at paghaplos nito sa kanya. Nang maghubad ito, inihanda na niya ang kanyang sarili. Tumabi uli ito sa kanya. Now, his hands and body impatient. Nang kumubabaw ito sa kanya, hindi nito hinihiwalayan ng tingin ang kanyang mukha. At muli, naulit ang pag-iisa nilang mag-asawa. Pinadama nila sa bawat isa ang pagmamahal nila sa isa't isa. Humupa na ang init ng kanilang mga katawan. Tahimik na nakayakap sa mga braso ni Elias si Bianca. Pakiramdam niya ay safe siya habang yakap ang asawa. At pinapangako niya sa kanyang sarili na mamahalin niya ang asawa habang siya ay nabubuhay. Sa palagay niya ay iyon na ang tamang pagkakataon para sabihin niya kay Elias na mahal niya ito. Pero bago pa niya naibuka ang bibig, ay naramdaman niya dinadama ng isang kamay nito ang katawan niya. Napaharap siya kay Elias at nasa lubong niya ang ngiti sa gwapong mukha ng kanyang asawa. I want you again, Bianca. Deklara nito na medyo paos na ang tinig. Bago pa siya nakatugon, inaidantay na nito ang isang hita sa kanyang katawan. This time, tumagal ang pagniniig nila. Kaya pagkatapos, ay mabilis silang nakatulog. Sa unang pagkakataon, pamula nung mamatay ang kanyang magulang at kanyang anak, nakatulog si Bianca ng mahimbing at nanaginip nga siya. Ang papa niya, pati na si Jeric. Nakaupo daw sa balkonahe sa bahay nila ang dalawa. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Larawan ng kaligayahan ang mukha ng dalawa. Umupo siya sa gitna ng dalawang lalaki at unang tiningnan ng kanyang ama. Bakit masaya kayata ngayon, Papa? Tanong niya dito. Dahil hindi ka nagkamali sa lalaking pinakasalan mo, anak. Elias is a nice man. Bago pa siya nakatugon, inagsalita na rin si Jeric. Tama ang papa mo, Bianca. Happy ako na kahit nawala ako, nariyan si Elias para sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Bianca at saka napayakap dito. At hinalikan siya nito sa noo. Goodbye, Bianca. At salamat sa mga
masasayang alaala. Bianca woke up, feeling more at peace with herself than she had in a long time. Nang dumilat siya, nakita niya ang mukha ni Elias, fully dressed, looking down at her. Ngumiti siya rito at hinawakan ng kamay ng asawa, pero inignora nito iyon. Bumangon ka na. Matabang ang tinig na sabi nito. Natigilan si Bianca at napakunot noo, feeling some of happiness drain out of her. Meron bang problema? Why? Should there be? Napalunok siya. Hindi ka ba na-please sa nangyari last night? Hindi ito tumugon. Tumalikod na lamang ito at tinungo ang pinto. Natitigilang, napatitig na lamang si Bianca sa pintong nilabasan ng asawa. Did he regret last night? Hindi ba ito nasatisfy sa kanya? Itinago niya ang lungkot sa dibdib niya sa harap ng pamilya ni Elias. Naghintay si Bianca sa pagdating ng kanyang asawa. Pero dumating ang oras ng hapunan ay hindi pa ito dumadating. Hindi man lang ito tumawag sa kanya para sabihin gagabihin ito na uwi. Nang dumating si Peter mula sa opisina, gusto niyang tanungin ang kanyang bayaw kung nagpaiwan sa opisina si Elias. Pero hindi niya nagawa dahil magtatanong ang mga ito at mahihirapan pa siyang magpaliwanag. Nang pumasok siya sa kwarto nilang mag-asawa, pumuwesto siya sa bintana at mula roon ay tinanaw niya ang gate. Naghintay siya ng mahigit 1 oras, pero wala pa rin siyang nakita ni anino ng kotse ng kanyang asawa. Naalala niya bigla si Jenalie. Kinabahan muli si Bianca. Posible kaya na nakipagkita si Elias sa babaeng yun? Wag naman sana, wika niya sa kanyang sarili. Nagising si Bianca nang bumukas ang pinto ng kwarto. Bumangon agad siya at nilapitan si Elias. Pero tiningnan lamang siya nito ng masama. Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng pagkain mo, wika ni Bianca. Tapos na. Matabang na tugon nito. Anong problema, Elias? It's no longer any of your business, Bianca. Mataas ang tinig nito na tila humihiwa sa sugat niya, dahilan upang mapangiwi siya at mapaatras. Anong nagawa niya para tratuhin siya nito ng ganoon? Noon lamang niya naranasan iyon mula rito. Bumuntong hininga si Bianca. I realize that, sabi na lamang niya. Pero bilang asawa mo, interesado kong malaman ano man yung dahilan na pinagkakaganyan mo, Elias. Gusto kong malaman kung ano ang nagawa ko that made you like this. Kagabi lang walang pinagkaiba kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Nasasaktan na talaga siya sa sobra nitong pinakikita sa kanya. Pero pinipigilan niya ang sarili para hindi siya mapaiyak sa harap ng kanyang asawa. Hindi ka pa nasatisfy kagabi, Elias? Tumawa ito ng mapakla. Sa tingin ko, ako ang dapat magtanong ng ganyan sa'yo, Bianca. Hindi ba kita nasatisfy last night? At kailangan mo pa ang isang Jeric para lang masiyahan ka. Natigagal siya at lumalim ng todo ang pagkakakunot noo. Ano bang sinasabi mo, Elias? Ha? As if you don't know. Galit na sabi nito. Itinatanggi mo ba na iniisip mo ang yumaong boyfriend mo habang ako ang kaulayaw mo? That he mentally replaced me in your arms. Was it him all along you were thinking of habang nakikipagtali ka sa akin kagabi? Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko na habang ako kasama mo at kayakap mo, pero pangalan niya ang binibigkas mo, Bianca? Diyos ko po, sambit ni Bianca, sabay tutok sa bibig. Now it made sense. Nananaginip lamang ako kagabi, Elias. Iyon lang yun.
Napanaginipan ko sina Papa at Jeric. Nasa balkonahe daw ng bahay. Sinabi ni Papa na happy siya dahil ikaw ang naging asawa ko. At si Jeric ganun din na masaya rin siya. If I mention his name, I wasn't aware of it. At yung nangyari sa ating kagabi, it was the most wonderful night of my life, Elias. Iyon ay dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Elias. At sana maniwala ka sa akin. Napamaang si Elias, sabay hawak sa magkabilang balikat niya. What did you say? Sabihin mo nga uli, Bianca. Alin ba dun? Na ang nangyari, the last one. Oo, mahal kita, Elias. Pagkat na tumawa siya. Mahal mo ako? Totoo ba yun, Bianca? Mahal mo ako? Is that what you're saying? Tumango si Bianca habang naiiyak. At paano si Jeric? Masaya ko na naging bahagi siya ng buhay ko. Pero ikaw ang mamahalin ko habang buhay. I love you so much, Elias. Alam kong mahal na kita bago mo pa man ako niyaya magpakasal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil wala ka namang binabanggit sa akin na mahal mo din ako. Kaya hindi rin ako pumayag noon na tumabi sa'yo dahil ang gusto ko sana. Saka na lang kapag sinabi mong mahal mo ako. Napangiti si Elias. Saka tuluyan nang bumagsak ang mga kamay mula sa kanyang balikat. Nasa po nito ang ulo pagkatapos. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yumulugyog ang magkabilang balikat nito na parang umiiyak ito. Pero bakit ito umiiyak? Elias? Hinawakan niya ito sa balikat at naramdaman niya ang bahagyang pagpitlag nito. Pagharap nito sa kanya, ay mabilis siyang niyakap ng asawa ng sobrang higpit. This is the happiest day of my life, Bianca. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Mahal na mahal kita, Bianca. Ikaw ang buhay ko. Nanginginig ang mga daliri ni Bianca nang hawakan ang mukha ni Elias para pagtagpuin ang kanilang mga mata. Naniniwala ka na ngayon na mahal kita? Masuyong tanong niya. Oo, Bianca. Naniniwala na ako. Nakangiting tugon ito. At dapat ko rin sigurong sabihin sa'yo na mas mahal kita. At handa ako na makasama ka at ang ating magiging pamilya. Napasingap ito at muli siyang kinabig para yakapin ng mahigpit. Let me love you, Elias. Sabi pa niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumulo na ang mga luha niya. Alam mo, Han, mahal na kita bago pa tayo nagpakasal. At natuwa ako noon dahil binanggit ni Mami sa harap mo ang tungkol sa kasal natin. Pinalabas ko na lang na kunwari ginawa ko iyon dahil sa kagustuhan ni Mami. Pero may plano na talaga ako na yayain ka magpakasal bago pa man dumating si Mami doon. Natotorpi lang ako dahil nag-worry ako baka tanggihan mo ko. Baka hindi ko makaya ang sakit kapag nangyayari yun, Bianca. Halos hindi makapaniwala si Bianca sa mga narinig niya. Mahal din siya ni Elias. Napuno ng kaligayahan ang puso ni Bianca. Mahal mo pala ako noon. Kung sinabi mo agad na mahal mo ko nung yayain magpakasal, di hindi na natin sana pinahirapan ang mga sarili natin. Gosh, we're so silly. Napangiti si Elias. Ako yung tipo na hindi mahilig magsabi ng I love you. Kasi para sa akin, action speaks louder than words. Kaya dapat,
Lagi mo yung tatandaan ha, love. Pagkasabi niyon, ay niyakap uli siya rito ng mahigpit. Akala ko, nagkita na kayo ni Jenna Lee. Pabulong na sabi ni Bianca. Inilayo nito ang sarili sa kanya. Jenna Lee? At bakit mo naman naisip yun? Wala akong pakialam sa kanya. Kanina umaga tumawag siya sa office. Gusto niya magkita raw kami. Pero sinupalpal ko siya. Wala na akong dahilan para magkita pa kami. Sinabi ko rin sa kanya na huwag na siyang pupunta rito sa bahay. Kahit pa siguro hindi tayo nagkaayos ngayon, hindi pa rin ako titingin sa ibang babae, Bianca. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Kaya tatandaan mo yan, okay? Buong puso no wika ni Elias. Parang gusto kong himatayin. Biro ni Bianca. Yumuko si Elias at ginawa din niya muli nang halik ang babaeng pinakamamahal niya, ang kanyang asawa. At buong puso namang tinugon niyo ni Bianca. Lumipas pa ang ilang linggo ay tuluyan nang nakulong si Menandro Vasquez dahil sa patong-patong na kaso laban sa kanya, kasama ng anak nitong si Jonas. Masakit man para kay Bianca na nawala ang kanyang anak at ang magulang niya, pero kahit paano ay masaya siya dahil napagbayad niya ng mga kasalanan ang mag-ama. Alam niya na masaya na kung saan man naroon ang magulang niya at matatahimik na ang mga ito ng payapa. At sila ni Elias ay nakaplano na patungo sa Australia at doon muna sila mag-stay ng ilang buwan para masulit nila na magkasama ang bawat isa. Hindi man naging maganda ang nangyari kay Bianca. Dumaras man siya ng napakaraming pagsubok sa buhay. Nawala ng mga tao mahalaga sa kanya. Pero may darating at darating pa rin na magpapaligaya sa kanya at magiging katuwang niya sa pagbuo ng isang masayang pamilya. At iyon ay si Elias, ang kanyang asawa na handang dumamay sa kanya sa hirap man o ginhawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga series story na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po.